Sa totoo lang, sa totoo lang, sa totoo lang, sa totoo lang yung lahat. Sa totoo lang, sa totoo lang. Magandang umaga po. Magandang umaga mga kaibigan. Tanghali. Hapon. Gabi. Madaling araw. Ricky Rivera. Lodi Lacuna lang. At sa mga OFW po natin mga kapatid sa iba't ibang bahagi ng mundo, welcome po Ricky Rivera po sa totoo lang. Okay. Mabilisan natin to Dodi para maikli lang. Okay. Ngayon po na si Duterte nandun na sa ICC, doon sa Hague, no? At nakabalik na po rito sa bansa ang ating Vice Presidente, Sara Duterte. Bakit? Dahil siya po ay ayusin naman niya yung kanyang gusot dito. Kasi di ba matatandaan nyo, nangako po ang Vice Presidente na kapag natapos na siyang iporma yung legal team ni Tatay Digong sa The Hague, siya naman ibabalik dito. So, nakabalik na ho siya at poporma naman niya yung kanyang team naman. No? Although meron na siya talagang impeachment team, pero pinaghahandaan na ho na nila yan dahil sa Hunyo, isip mo, Hunyo mga kailan, 2 buwan na lang. Hunyo, pagbukas ng Kongreso, pagkatapos ng eleksyon, mag-start na po yung impeachment. Trial niya. Na kailangan niya sagutin yung nawawalang 612 million pesos ng confidential funds na pinamigay niya dun sa kay Marie Piatos, si Darth Vader, si Dodong. Kinakailangan nyo i-account niya Biscuit naman, biscuit. May biscuit din. Kung sino-sino yung mga pinagano niya, si Disney, si Mickey Mouse, kung sino mga pinagbigyan niya, Pong Pagong. May ganun pa. Yan. So, yan po. Ngayon, meron ng effort ngayon ang ilang nating mga kababayan para naman mapauwi dito ang ating Pangulong Digong. Ito po ay sinimulan ng walang hindi kundi ang ating Senador Gringo Honasan. Pakinggan po natin to. Kung hindi natin kayang magbigay ng hustisya sa isang dating Pangulo, umaasa ba tayo na kaya nating magbigay ng hustisya sa pangkaraniwang Pilipino? Yun lang ang aming hinihingin. Due process. At dito ay sumasandal kami sa rules mismo ng ICC at sa Article 3 ng ating sariling saligang batas. Section 1. No person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law and under the equal protection of our laws. So yun po ang pakay namin ngayong hapon sa paghahain ng petisyon. So, yan po narinig niyo po niyo. Ngayon marami nagtataka, bakit ginagawa ni Gringo yan? Samantalang kaibigan siya ni Digong, pero kaibigan din naman siya itong Pangulo natin. Ang tingin mo daw dito? Pero nililinaw naman ni Senator Gringo na wala namang kinalaman sa politika. Itabi muna natin ang politika, ang mga paniniwalang politika na may kinalaman sa dating Pangulong Duterte na ngayon ay naghihintay ng trial dyan sa The Hague. At para dito sa mga pro-Marcos o pro-administration side naman. Di ba malinaw naman na sinabi niya na wala kilalaman ito sa politika. Ngayon, paano mapapauwi ang ating Tatay Digong? Sangayon po sa ilang mga eksperto, pwede ho daw yan kung nagkaroon ng illegal arrest. At kung hindi nasunod yung tinatawag na due process dun sa kanyang arrest. At para matulungan ng korte dyan, korte, ibig sabihin yung International Criminal Court, merong iba, tulad doon ni Senator Honasan, at ng iba pa mga NGO, gumawa ho ng petisyon para sa ICC para gawin silang amicus curiae. Ano ibig sabihin? Friends of court. Friends of the court. Ibig sabihin, sila po ay parang, sila ay nagboboluntaryo sa ICC para gawin silang friends of the court nga. Ibig sabihin, kukunan ng mga komento tungkol dun sa nangyaring pag-aresto ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, anong magiging epekto nun kapag halimbawa napatunayan na hindi sumang-ayon sa due process yung pagka-aresto? Pero yung Friends of Court, dapat aprubahan muna di ba, ng ICC yun kung pakikinggan sila. So, anong epekto nun, Dodi?
Kung yung, Pagka napatunayan ng ICC sa pamamagitan nitong mga NGO na ito na na si Digong nga ay talagang nahuli illegally. pagkaalam ko, sabi ng ICC ay sa September nila umpisahan yung ganyang yung trial. Hindi, At ano nga kasama epekto? dyan sa issue yung Baka nga hindi pa nga magkaroon ng trial. hindi, pero wala nang, di ba sinasabi ng ICC na walang kinalaman yung pamamaraan namin o yung pagharap ni Digong dito sa trial na ito, doon sa mga paniniwala nyo o sa mga ganyang political beliefs nyo o sa pressure from nyo, di ba? Pero meron kasing rules of procedure ang ICC. Ang rules of procedure doon sa pagkakahuli, kapag ka hindi tama o na-deprive ng due process yung isang individual na hinuli, sangayon po sa rules ng ICC, kinakailangan itong ibalik o kailangan palayain. Ngayon, maaaring gano'n na maging desisyon ng ICC, ngunit hindi pa rin tayo masisigurado na ang dating Pangulo ay makabalik dito sa Pilipinas. Bakit, Todi? Siguro, medyo paliwanagin na rin. Mukha na sinasabi ni Richard na kailangan may due process. Pero may mga abogado kasi nagsasabi na yung due process dito sa atin ay nag-giveaway na yan dyan sa international rules ng International Court. Ano nag-giveaway? Nag-giveaway na yung pag-aresto kay Digong ay naganap dahil nga sa international rules ng Universal Court. Pero naman, may mga nagsasabi din, di ba, na yung kung tayo daw ay kasapi ng ICC, mas na-recognize daw, mas nagkaroon ng hayagang tawag yung karapatan at sabihin ng mga Pilipino o sabihin ng korte sa Pilipinas na dapat i-obserba, dapat respetuhin ang due process. Kung daw tayo, Richard, ay membro. So, ang paniniwala mo at base sa pagkakaintindi mo, ang due process, ang nagbibigay ng due process ay mga korte. O, ganito yan. O, ang korte. Pero sabi ng At ICC, nagbibigay ng due process, kung sino magsasabi kung due, ang isang process o hindi, ay yung gobyerno. o, the ICC kasi will only recognize, tama ba yun, the due process in our country kung tayo ay membro. Tayo may membro. So, ibig sabihin, yung ibang hindi membro, wala silang due process. Hindi, paano ba yun? Tama ba yun? Yung sinabi ko, correct me if I'm wrong. Pero ganito kasi lumalabas niyan eh. Ang due process kasi, Dodi, yan, Hindi, alam ko yung due process sinasabi mo na dapat kayong pag-aresto kay Digong ay dumaan sa local courts natin. Di ba? Hindi yung dire-diretso from the international court to sa Interpol, tapos diretso kay Digong na lilipat. So, correct me if I'm wrong. Pero sinasabi nga may mga abogado na nagsasabi na dapat ganyan. Kung membro tayo ng ICC, the ICC should actually ibig sabihin dito respect sa atin, the law, diba? the local law. So, kaya nga, Pero kung di na tayo, kamukha, brother, hindi na tayo membro ng ICC, pero may, hindi na, pwede tayo so iba dito, iba. Hindi, ibig sabihin, kung tayo hindi na member ng ICC, meron tayong option to accept, accommodate, or deny the ICC's request for the proper protocols in the arrest of Digong. Pero tayo, kapangyarihan. So, ibig sabihin, iba yung atin. Hindi ganun na proseso. Iba. Hindi na kasi nga tayo membro ng ICC. Oo nga. So, ibig sabihin, iba ang due process natin sa Pilipinas. Hindi, ano ba yung sinasabi mong Joe? Yun ang due Yun process. ang sinasabi mo kasi. Kung tayo membro, dapat ganun ang sundin natin. Dapat yung susundin ng pero dahil hindi na tayo membro, hindi ganun ang ibig sabihin, hindi ganun ang due process natin. Tama ba? Hindi, the due process natin remains. Pero remains. So, anong pero sinasabi kong due process, nung hindi na tayo membro ng ICC, yung due process na, paano ba yan, na-circumvent, yung due process natin, ay nagsubmit na sa authority ng ICC. Di ba parang ganon? Ganito, as a matter of accommodation or denial of the Philippine government insofar as the request of the ICC through the Interpol is requested. Ito pa, teka muna. Sige, go ahead with the due process. Medyo magulo yan namin. Kasi ginagawa mo kasi to defend politically an act which is not actually something which is defined based on political grounds. Ang due process
Lahat yan meron. Ikaw, Nag-recognize sa mga So, na-ICC yung due process natin. hindi wag Okay, go ahead. Simple lang eh. Yung nakita mo ba si Duterte na kinuha papunta ng ICC? Tama. No, para sa akin tama eh. Tama yun. Mm. Tama. Mm. Ibig sabihin, bakit naging tama? Kasi Hindi, bakit naging tama yung pagka-arresto sa kanya? hindi, tama kasi dinaan sa... Pwede ka bang arestuhin ngayon nang wala kang warrant of arrest galing sa korte? Papayag ka ba, Dodi? Ito, challenge ko sa iyo. Pag may nagpunta sa iyo at nakita ka, walang warrant of arrest, papayag kang Siyempre, hindi ako sumama. papayag kung wala arrest warrant. Ayun. Yun na yun. Kaya naniniwala naman ako may arrest warrant para sa kanya. Nasaan? Arrest warrant, di ba? Hindi nga, nasaan Pinakaloob nga? sa kanya arrest warrant. Nasaan? Eh, ba't kayo wala tayong kopya? Diffusion order. Diffusion order. Sorry. Interpol. Diffusion Para order ng diffusion, Interpol. ang malaki ang pagkakaiba ng diffusion order sa warrant of arrest. Oo nga. So, yung warrant of arrest, sino nagbibigay ng warrant of arrest? Yung mga Yung lahat ng jurisdiction sa mundo. Sino nagbibigay lang ng warrant of arrest? Husgado. Husgado. So, walang husgado. May nakita ka ba judge doon? Kaya medyo gumulo nga yung pag-aresto kay Digong, pati tayo mga taga-media at ordinaryong mamamayan, naguluhan nga eh. Na sinasabi parati ng gobyerno na merong arrest warrant, di ba? Sinasabi, Kasi para sa may arrest gobyerno, warrant. Dodi, itong enough lang, enough. Ha? Binasahan kita ng Miranda Rights. Miranda rights, oo. Okay? Sinabi sa iyo kung anong krimen yung charge sa iyo. Di ba? Sinabi. At sinasabi din na huwag kang magsalita dahil baka makaapekto sa kaso mo. Okay? At sinasabi din na mayroon kang ang karapatan na magkaroon ng abogado. Di ba yun ang sinasabi sa'yo? Yun yung pinaka-ano ng Miranda rights. Na sa lahat ng jurisdiction, whether authoritarian yan, whether malaki, maliit na bansa, kahit saang aspeto dito sa planeta na to, yan ang procedure. Babasahan ka ng Miranda rights mo. Ngayon, ang tanong dyan, yan ba ay sufficient ground for them to arrest a person under our rules and under any other rules? Hindi, namayagpag naman, hindi naman yung rules natin, kundi international rules. Okay nga, kasi international Which rules. are Kung international rules, which are, dapat may warrant of arrest. di ba, internationals are applicable, di ba? Sabi mo nga, di ba, namayagpag international rule. No, pero, So, dapat sa no, international rule, whether there's an arrest warrant or not, pero in-accommodate nga, nasa ICC charter din yan, that the Oo. government accommodates and accepts, di ba, yung ganyang request ng ICC or Interpol, through the Interpol for the arrest of Digong or any other suspected criminal in our country, di ba? Okay lang yun pag pumayag ang gobyerno. diffusion nga, ina-accept pa lang nila yung diffusion. O wala arrest warrant. Sinasabi pa lang sa gobyerno na Sinabi mo kahit ito, it's not really an arrest but it's parang ano, kung hindi siya na-aresto, ano tawag natin doon? Na kidnap? ano? malamang. Na, Kasi una, pag sinabi mong arrest, aresto, parang di aresto. pag sinabi mong aresto, Dodi, ibig sabihin yan, may basihan para i-arrest ka. Yung basihan ng aresto, maging sa Pilipinas at sa ibang mga bansa, even yung mga bansang ICC, kinakailangan yan may warrant ka. Yung diffusion, hindi siya arrest warrant. Yung galing sa Interpol, hindi siya arrest warrant. Diffusion, ibig sabihin sinasabi sa iyo na si Dodi, itong taong to na Philippine citizen, nandyan, huhulihin namin. Pwede ba namin hulihin? Pumayag ang gobyerno eh, di ba? Correct. Pumayag yung gobyerno. Wala nga tayong kaduda-duda doon. Pumayag yung gobyerno. Kasi sabi mo, it was Kaya not lang, an arrest warrant that was served Oo. formally. Kasi ang dapat ginawa ng gobyerno doon, okay, pumayag kami. Ang dapat gumawa ng gobyerno doon, korte, Department of Justice, korte. Pwede ba yung Department of Justice, Secretary, Ay pumunta mag-endorse. sa korte, Mag-endorse ng company. endorse mo tong To the court. diffusion order na ito, diffusion request, So that the court, para i-transform yan into a warrant. pagka nandiyan na yung warrant, pwede siyang hulihin. Yan po yung nawala, mga kababayan. No? Na maaaring mag-justify sa interim release
ng ating Pangulo. Ako, sa totoo lang tatapatin ko kayo personally. No, if the Kung ako ICC, lang- para dali. Kung ako lang, personally, gusto ko talagang makulong marat ang ating kasi I didn't approve. In fact, we actually worked for that to happen. Pero I will not allow myself to be party in a situation wherein inilagay mo sa technical anomaly yung kaso. Hindi ho tama yun. Kasi, kaya naman tayo nakipaglaban sa 6,000 mga namatay is because nalabag yung kanilang Sinabi ni mga Richard human na rights. the ICC was aware of the process na diffusion of the issuance of the Hindi, ang may aware, Hindi, yung aware. gobyerno. Hindi, alam ko, aware of the process, di ba? That would take the diffusion to take effect. Di ba? Nandun lang. May, Kaya nga, pero ang gobyerno natin, parang sinabi mo, was not able, di ba, to make the process work or to go through the process. Hindi na So, sila- hindi responsibility ng ICC, kundi yung gobyerno natin should have been prepared or should have been able to make that process work or to go through the process, di ba, from diffusion to the arrest. Oo. Pero hindi nga ginawa ng gobyerno natin. For political reasons na po yun. Pero yung from the broader picture po, dahil nga po sa tindi po ng kasalanan nga po ni dating Presidente Duterte, ibig sabihin- sa libo-libong ganyan mga pinagpapapatay. Sa broader, hindi ba ako tapos? Sa broader picture na ganyan. Ayun po, alam ni Presidente Marcos, na pag tumagal dito yung kaso niyan, hindi na makakawala, hindi makakaalis si Duterte. So, just- Dahil sa magkakaroon ng mga rally, magkakaroon ng mga protest action, alam nila pag tumagal, ay maaaring hindi talaga so, madalas na ibig sabihin, justified na, justified. na nilabag niya yung libo-libo mga karapatan at lalabagin mo rin yung karapatan niya. Justified. Wala Yan akong ba ang ugaling Kristiyano? justified. Justified. So, lahat ng lumabag, Hindi kasi before the eyes of God, the bigger justice should be served. the And bigger justice. Hindi What's kasi the bigger justice? the justice for more than 20,000 victims of extrajudicial killings, di ba? Yung talaga yun ang bigger form of justice eh. Okay. When in fact, the accountability, criminal accountability of one man should be Okay. So, rendered. Should Lodi, be So, ako po, nananawagan ako sa pamahalaan, buwagin nyo na yung Bureau of Corrections. dahil Dun sa logic ni Dodi, justified. So, ibig sabihin, lahat ng murderer, patayin. Lahat ng kidnapper, kidnapin. hindi naman si yun sinasabi ang ko? implication ng sinasabi mong justified. Kasi Kasi- justified yung arresto ni Digong, ano Oo ba? nga. Pag-aresto kay Digong, justified. Lang ICC. Hindi nga. Sinasabi mo kanina, di ba, na tayo dito. Justified Nagkasundo yung na pag-aresto tayo ni Digong. na walang warrant. Warrant. Nagkasundo na nga tayo, di ba, kanina? Warrant. Sabi mo kanina, walang Kasi under warrant. the circumstances, like Okay, nga. extraordinary So, circumstances. ibig sabihin nun, dahil walang warrant, hindi nasunod yung due process. Hindi na sunod yung due process. Pero sa'yo, okay lang Okay yun. lang yun. Justified Oo. yun. So, ang implication na sinasabi mo, Pasasara natin yung kulungan. ang implication na sinasabi mo, simple lang. Lahat ng kriminal na gumawa ng ganito, okay lang nalabagin mo yung karapatang pantao ng kriminal na yun. Hindi, in this particular Yun ang issue, pwede mo labagin yung In that particular in issue this particular only. issue, labagin So, yung karapatan Ibig niya. sabihin, kunyari, halimbawa, isang kriminal. Hindi naman siya brother inaresto mo lang siya, dinala mo sa Hague. He's still presumed innocent eh. Okay lang, Unless nalabag proven nga yung guilty. due process. Oo, pero hindi naman talaga siya criminal in Oo nga. the real sense Pero of the word. nalabag Kasi mo nga hindi pa yung siya due proven process. Nalabag mo yung due process. So, anong gagawin mo kung nalabag mo yung due process? You will still continue to... Yes. Continue. In this case, in this case, I will still Nalabag mo na nga human rights. ako wala akong pakialam. Okay. So, Human rights ni Rodrigo Duterte, nalabag lang po ng ganung hindi naman ganun katindi, dinala naman, kasi wala naman talaga, di ba brother, hindi sa totoo lang, for a broader picture, di naman talaga mamamayagpag, di naman talaga susulong ang kaso ni Duterte, di ba totoo lang, Tama naman. dito sa ating bayan, dito kaya kailangan magkaroon ganyan ng paglabag ng kanyang due process, di ba? Marami nga nagsasabi, bakit isang tao lang yan eh. Pero ilang libo ang pinapapatay niya na hindi niya nabigyan ng isang due process, di ba? Di ba? Kung gano'n naman pala wag na tayo magkaroon ng batas. Yung sabi mo. Di ba? Kasi, yun ang epekto Brother, ng Brad. due process So, lang yung issue eh. Yung batas yun naman, nga. So, yung batas in protecting the mahalaga right, ang due process. kasi very clear naman Brad eh. Yung Kasi kung due walang process, due process, Brad,
parang sinasabi mo doon sa gobyerno, kahit na wala kang warrant of arrest, pwede kang hulihin. Pwede kang bitbitin ng pulis at ikulong. Kung walang due process. Pero di, At ang due process applies to everybody. There's no exception. Kasi kung may kasi sabi mo, Oh. it should apply to everybody. Correct, Kaya every correct. Filipino deserves a due process. Precisely. Pero yung sa kaso ni Digo, parang he does not bakit deserve, mo does not deserve a due pinaparticularize? process. Hindi. Kung Because brother, there's a bigger, broader realm of injustice, brother, in oppression eh. Ano ba? At crimes against humanity natin nga yan yan eh. Accepted natin yan eh. Ibig sabihin, Ang dahil accepted mo yan, gusto mo rin siyang, para siya malagay sa tamang kalalagyan ng hustisya, lalabagin mo yung due process lalabagin ko yung due process yan. wala na. So, ibig sabihin, ikaw mismo, Technicality, ikaw kasi mismo, brother, due process is just a kaya nga, technicality ikaw that mismo, nag-create in the ka ng realm of the injustice. bigger, broader injustice Kaya for nga, thousands ang of logic victims mo, of GEG for case. you to get justice, kinakailangan magkaroon ka ng injustice. Yes. Hindi, Ganon. hindi yung Ayun. hindi, sinabi ko, due process is not really an injustice, ha? Hindi ko compare mo dito sa brother sa kaso So ito. what is justice? Due process is not really, brother, in this case, it's not Anong comparable, okay. it's not comparable Anong to definition mo ng injustice. justice? Justice is giving, due course to criminal responsibility, criminal Hindi, accountability justice, of those simple- guilty of killings and other Ang- crimes, di ba? Di ba ang just? Anong ibig sabihin ng just? Justice. Just. Justisya. Tama. Oh. Justisya. Ngayon, yung tinatama mo, yung isang kamalian, ang Para- tawag doon, katarungan. Hindi, brother, kasi Diba? ang kamalian, Tama di alam ko ibig mo sabihin, ang kamalian Oo. kasi mas malawak, mas malaki. Itong taong ito, na hindi naman nagbigay ng ganyang proseso doon sa mga pinagbibiktima niya. Oo. Of course, sasabihin nyo, deserves a due process. Due process, itong taong ito, Oo. na hindi nagbigay ng due process sa mga libo-libong pinagpapapatay niya. Ano yun, technicality na lang po yun eh. Buti nga nakulong po siya. Kasi po talaga ang realidad niya, pag nakulong po siya dito sa Pilipinas, walang mangyayari po sa kaso niya. Yan nga. Pero Ang pag nilagay epekto mo kasi po niyan, sa dahig, sa ICCB, magaganap po sa kaso Okay. niya. At Kasi mo, Toti, malamang po hindi na po siya makalabas. ang Ang babulok epekto na po kasi doon sa niyan, kulungan. ang epekto niyan, napakalaki. Kasi ang laki niyan is, unang-una, okay naman pala. Kung halimbawa, isang terorista, nag-bomb anywhere, crimes against humanity yun. O kaya, Bureau of, Commissioner of Bureau of Immigration, bigla siya nagsabi na, lahat ng mga Chinese, tanggalin sa buong Pilipinas, crimes against humanity yun. So, ibig sabihin, para lang mahuli siya, hindi mo ngayon siya bibit-bitin mo maigi yung Bureau of Immigration na commissioner at itatapon mo ngayon sa The Hague. Ano ba kung bakit ako concerned? Kung bakit concerned ako? Kasi ako, naniniwala ako na kapag human rights advocate ka, you respect each and everyone's right, even the accused. Kasi pag hindi mo ginawa yun, pareho lang kayo ng the accused. Hindi na nga siya lumabag, tapos hindi mo pa siya lalabagan. Plus the fact na, kapag hindi mo sinunod yan, Brother, yung hustisya, maapektuhan yung kanyang... hindi naman ganun kalaki. Para yung hustisya, naapektuhan you're yung talking trial about the niya. justice, na pinagpapapatay niya mga libo-libo. Tapos siya buhay pa lang ngayon. Buhay na buhay siya, malakas. Hindi ba? Ngayon, nasa Hague siya, sa ICC facing an international court. He is still presumed innocent. Nakuha lang talaga siya badly for him to face trial, which is really impossible to happen here in our country. So parang lumalabas na due process for Duterte. Oh, ito Diba? pa Ano ba yung isa. bigger picture? Mawawala ba hustisya sa ating bayan? Of course not. Mawawala. Masaserve nga hustisya, which is the bigger and broader picture of So ako the pala oppression ngayon, of injustice. pwede ako, kapag may lumapit sa akin at walang warrant of arrest, pwede ako magpabitbit. Hindi, ibang kaso naman yun. O, di ba, kunyari ha. O, Ibang ito pa kaso isang- naman yun, Brad. Siyempre kung ibang kaso, bakit di ba kami parang Pilipino ni Duterte? ibang kaso naman yun. Siyempre may karapatan ka para tutulan yung pag-aaresto Dapat live na lang sa'yo. natin to, no? No. Para may mag-comment. Subscribe Diba? and comment po. Maganda o yung Tinututu- talakayan namin tinutulan. ni Dodi. May karapatan tayo tutulan yung pag-aaresto sa atin, siyempre. Di ba? Oh. Karapatan ng bawat Ayun naman Pilipino. pala. Bakit
i-deny mo yan sa isang tao. Hindi kahit naman nila, may karapatan naman silang tumutol eh. Kailangan, hindi naman nila nagawa yung gusto nilang tumutol. Dahil kasi mas malaki nga yung responsibilidad ng gobyernong ito. At saka yung kalagayan ng mga pamilya, ng mga biktima ng extrajudicial killings na biniktima ni Duterte at kanyang mga pulis. Di Kaya ba? nga, so, Ang ang hustisya nila, magaganap lang yung hustisya ngayon pag yung due process of Duterte na brother ay parang technicality na lang barin in the bigger, if you think of the bigger story. Kasi diba? alam mo, kung di mo padadayain ngayon si Duterte at may due process na nagahang dyan, hindi rin makakamit Hindi, ng mga baka- EJK victims yung hustisya. Nare-recognize siyempre, Richard, ng ICC yun. Yung technicality involved. Kaya which may have palayain been mo siya committed. para in his arrest. makorek, And then- ma-rectify yung procedural error. Kapag hindi mo na-rectify yung procedural error na yan, Paano Pag- ma-rectify yung report? Siyempre, gusto nila i-rectify. hindi paniniwalaan yung desisyon ng ICC against Duterte. Apektado yung perception ng fairness ng decision ni Duterte if the ICC will not rectify that procedural error. Kaya kung gusto mo Was there ma-convict si Duterte, was there a case, brother? I'm not Kita ma, really- pag was there a case in the ICC na re-rectify niya ganung error? siyempre president yan. Pero hindi naman nangangahulugan ng pagriniraan si Duterte. Ito, kababayan, mauuwi siya dito eh. Kasi hindi na siya pwedeng umuwi dito, you know why? Kasi hindi nga tayo ICC member. So, ang mangyayari dyan, kung interim release yan, doon lang siya dahig. So, ibig sabihin, papalayain siya doon, and then, kokorek yung procedural defect. Ano yung procedural defect? Dahil nandun na siya sa ibang jurisdiction, yun ang korte doon ngayon ang magsusupply sa kanya ng warrant of arrest. To that country that will allow him to enter. To that Hindi na, country. nandun na siya eh. Hindi, sa The Hague nga. Pero sabi So, ng ICC. doon na magkakaroon ng warrant of arrest. So, pag magkaroon ng Hindi interim mo kasi release. naintindihan Dali, yung brother. Hindi, di ko naintindihan. Ano ko ba? Sa interim release, i-release siya, di ba? Pwede nga siya i-release sa atin eh. Pero hindi naman papayag siyempre yung gobyernong ito. Di ba, brother, nakalagay sa Hindi na ICC, siya pwede. i-release siya to any country na papayag siya tanggapin. Di ba ganon? O, Hindi na nga siya pwedeng pumunta sa Pilipinas. Kaya nga dahil alam hindi natin naman tayo yun. ICC member. hindi, pwede tayo, di ba parang sinasabi ng ICC, may option tayong, siyempre hindi natin tatanggapin yun dahil politically speaking, that's really virtually impossible. Hindi siya pwede siyang i-release to any candidate that's willing to accept him, di ba? Sa Europe. Hindi nga, ang mangyayari na Pero nga nga, lang dyan, desisyon na nga ng dahig ICC yan. Dahig na yan. Pero nga desisyon na nga ng ICC yan. Na Oo nga. kung i-release siya, yung interim assembly niya, ay doon na lang siya. Kaya kailangan, The Hague. ang point kasi dyan, makorek lang yung procedural defect. Sinasabi mo, gano'n lang kasimple, i-release siya sa The Hague. Kaya libot-libot siya doon. kailangan ma-raise yung due process question. Pag na-raise mo yung due process question, i-correct yan ng ICC, yung procedural defect na yan. Pag na-correct na yan, babalik ulit siya doon sa detention. Ibig sabihin, within the Netherlands, they'll go through that local process of the Yun ang local kailangan, court of the oo. Netherlands to issue that arrest warrant. Para lang makorek yung procedural defect. Kasi if we leave it hanging ngayon, it will affect the trial. O if it actually, hindi pa nga yung trial. The very decision Di ba parang- itself of the ICC Papayag ba sila? will be put under question. Di ba po, papayag ba sa yung ICC, parang superficial, ano lang yan, di ba? Parang superficial resolution of that so-called defect, di ba? In the processing of the arrest Kaya warrant. hindi mo dapat tutulan yung due process. Di kaya eh. nga, di dapat talaga, kung talagang due process na sabi ng Brad, di dapat ibalik siya sa Pilipinas. Bakit sa Netherlands? Hindi naman siya talaga Kasi nga hindi siya taga-Netherlands. nga pwedeng i-turn over Yun sa na, isang non-ICC member. Hindi ba sa Netherlands? Hindi naman siya kababayan na taga-Netherlands. Hindi, kasi nauwi na nga siya Para doon. lang to rectify the... Oo, the kasi ang procedural kailangan lang naman defect. i-rectify simple eh. I-transform mo yung diffusion order, order into arrest. to arrest there at the Netherlands. Kasi Oo. nandun siya. Oo, nandun na siya eh. So, ang gagawin dyan, ganun na lang. So hindi na the ICC Para maibalik siya sa kulungan. Nag-gets mo yung ano? So the ICC So- cannot, of course, not in a position to reverse the order or to reverse the events na ibalik siya sa Pinas, diba? Hindi na gano'n, i-rectify lang nila. Paano mo i-reverse yun? Kaya i-rectify nila, the process na lang. Yung procedural pala. Yun naman kasi Procedural tinatanong. lang
Hindi naman substantive. po Ang nga- tinatanong is procedure. The Ayan. procedure has been violated. Ngayon, para ngayon mangyayari yan, ang gagawin mo ng ICC, So, okay, re-recognize mo ngayon yan, palalayain mo, kaya nga interim ang tawag, interim. Hindi naman final arrest. Release. So, nag-gets Interim. po yun ha, mga kababayan, nag-gets po. Oh, so, hindi mo kasi alam ko, emotional ka dyan, anak ko, oo eh. Kaya lang, for the sake of the victims, na magkaroon sila ng desisyon na In support re-respetuhin of the victims. re-respect- Respetuhin ng international for the sake of the community. victims, for them to get That a decision decision to be respected. to be respected By worldwide, dapat siya walang butas. Nagets mo? Kasi kung may butas yan, at the very onset, yun ang gagamitin ng defense para to put in question that decision. Gagamitin ng depensa yan. Gagawin nila, sisirain ngayon ng ICC. Oh, nagdesisyon kayo engineer for the very first stage of this trial has been Hindi, kung papatulan ng- unfair Siyempre, to my client. Siyempre may mga ibang arguments, brother, na or not private too, di ba? Dahil international court yan. Siyempre, hindi na mapapayagan ng ICC na umabot sa ganung situation. Na in defense Ano nga, will sinisira try, nga yung will reputasyon nila will ngayon. strive to, demean or put down the ICC because of that procedural defect in the process, di ba? Yeah, malalaman man ng ICC yun, Hindi, brother. alam na ICC ngayon. Matagal na sinisira yung reputasyon ng ICC. Kaya nga, the ICC cannot afford, no, to have this Hindi na anyway, procedural defect. mahabang usapan na naman yung tungkol sa kredibilidad ng ICC. Sige. Matagal na siya sinisira. Nung panahon pa siya nag-issue siya ng arrest warrant kay Putin at kay Netanyahu. Di ba? Kasi yun naman, hindi naman siya kasi illusory court lang yan eh. Oo nga. So kayo mga kababayan, subscribe Thank and you. comment. Sige po, mga kababayan. Kanino kayo naniniwala? Kay Sir Dodi ba? O kay Ricky? Kay Para Justice sa buhay nyo? Ricky de Vera. Ngayon kung naniniwala naman kayo na petisyon, punta ko kayo dun sa petition Ayan. page. Pupunta ko namin dito sa video na ito, yung petition page, punta lang kayo doon. Kung di naman kayo naniniwala, sa tingin nyo, hindi dapat i-correct yung procedural defect na yan, subscribe din kayo dito. Pero nagkaroon na kami ng polls. At majority po ng mga tao, naniniwala sila na baaring makatulong itong petition sa pagpapalaya kay PRRD. Pero dilinawin ko lang yung pagpapalaya na term dyan, hindi yung nangangahulugan niya na talagang laya na. Makakabalik sa Davao, etc. Mamamatay siya doon ng hindi na kulong. Hindi po ganon. Ang nakalagay na ano doon sa na tungkol sa paglaya o release is interim. Ano ibig sabihin? Temporary. Temporary. Ibig sabihin yan, pag interim, i-correct lang ho ng ICC yung procedural defect. At saka titiyakin po ng ICC na makababalik si Duterte doon sa husgado sa ICC anytime it decides to. Ayan, nakuha na ba naman pa na. So, ganon. So, subscribe. At bakit ganon nga? Very last. Bakit ganon na kailangan i-correct yung procedural defect? Dahil ito po ay makaka-apekto sa anumang desisyon, whether guilty or not guilty, ng ICC. Bakit? Kasi ang argument po dyan, sa simula't simula pa lang, may pagkakamali na sabi mo nga kanina, ay political. So, iiwasan po dapat, iiwasan talaga ng ICC yun, na ang perception ng kanilang desisyon ay political. Kasi, hindi po tama yun. At ang mga posisyon dapat ng ICC ay legal. International justice. Kaya nga may international law. Maraming salamat po sa totoo lang. Maraming salamat po sa totoo lang.